Bagong lahat, luma muna. Ang best second overall pick sa history si Bill Russell noong 1956. Sa modern era naman, ang best player na second overall si Kevin Durant. Meron kasing sinasabi dati na may mga player na naglaro sa maling era. Pero yung mga player na yon may exceptional talent dahil advance ang game nila sa current era na nilalaroan nila. So hindi talaga maling era yon. Advance lang talaga sila. Sa NBA din, kapag ang isang player na pili bilang second overall, mas mataas ang pressure nun dahil sa tinatawag nilang sumpa ng pangalawa. Either maging bust, underachieve, or magkaroon ng injury na tatapos sa karir nila. Since 2000, makikita naman sa screen yung mga player na napili bilang second overall. Yung player na masasabi mong advance yung skills dun, si Kevin Durant. Dahil 7-footer ang tangkad, parang guards yung galawan. Kaya siya tinatawag nga dating match-up nightmare. Dahil ngayon, meron na mga players na halos katulad ni KD. Dati, parang bibihira pa lang. Marami din kasi mga players ang kinukumpara kay Kevin Durant at gusto rin ng ibang mga teams na makakuha ng katulad ni KD. Dapat si Brandon Ingram yun. Okay naman yung karir ni Ingram kumpara sa ibang second overall. Ang pinakamalapit kay KD ngayon, si Chet Holmgren, si best player in 3 months. 7-footer na may guard skills at may defense. So balikan muna natin ang kwento ni Chet Holmgren. Back to basic muna. Nagmula si Holmgren sa Minnesota. Ang tatay niya si Dave Holmgren na dating player ng University of Minnesota na matangkad din na sa 7-footer. Pero noon yung tatay niya nagkaroon ng injury kaya hindi rin maganda yung career sa college. Si Holmgren dati yung player na hindi mo akalain pang basketball. Sinukat siya pero matangkad, yun nga lang kinulang siya sa timbang. Noong pinag-try out si Holmgren ng tatay niya sa basketball team, ang sinabi agad ng coach, hindi siya papasa sa roster. Ang suot kasi noon ni Holmgren, naka-polo shirt at cargo short. Yung hairstyle pa niya, bowl cut. Kung i-describe mo si Holmgren noon, parang pinabili lang ng suka at toyo sa tindahan na napadaan sa basketball court. Napansin agad doon ng coach yung katawan ni Holmgren na sinabing parang lapis, matangkad at mahina. Si Holmgren din noon na pagbigyan maglaro sa team dahil nakita ng coach na anak pala siya ni Dave Holmgren. So hindi naman kasi legend talaga yung tatay ni 3 months, na injured pa nga sa college yun. Pero yung frame niya halos katulad ng sa tatay niya. Ang sinabi kasi noon ni Dave Holmgren, kaya niya dinala kay Brian Sandifer ay para ma-develop si Chet dahil nga hindi pa ganong kagaling maglaro ng basketball. Mostly ang pinagagawa kay Holmgren noon pang sentro at pang guards na skills. Pinakokopya pa ni Brian Sandifer yung shooting form ni Jalen Suggs na kasama na noon ni Holmgren. Noong mga 11 to 12 years old si Holmgren, ang height niya noon 6'2". Payat pa rin siya noon at ka-teammate niya si Jalen Suggs. Bata pa noon si Holmgren na bali na agad ang kamay niya. Pagpatak ng 14 to 15 years old, tumangkad si Holmgren ng nasa 6'9". Pero hindi nababago yung timbang niya at ganun pa rin na nilalaro niya, pang guards at pang sentro. Noong na-injured pa ang kamay ni Holmgren nung first year niya sa high school, in-adjust niya yung kanyang shooting range habang nasa recovery pa. Kinokopya niya kasi yung style ni Jalen Suggs. Siya kasi yung star player ng team nila. Dahil sinundan din ni Holmgren kung saang high school team naglaro noon si Jalen Suggs. Hindi rin kasi si Holmgren ang projected player na pang low post. Ang Minnehaha, yung isa sa best team sa US dati, kasama si Holmgren at si Suggs. Multiple state championship, 4 na straight ang nakuha ni Holmgren noon. Nakatapat pa nila ang Sierra Canyon na mataas yung media presence. Dito naglalaro dati si Bronny. Siya din yung nanalo ng multiple awards sa high school. After namang ma-reclassified ni Kuminga sa 2020 class, si Holmgren naman ang naging unanimous number 1 rank sa mga sports website. Mostly yung mga high school talaga sa US naglalaro sa AAU circuit para tumaas yung kanilang ranking. Si Holmgren pa na-invite sa basketball camp ni Steph. Doon talaga siya nag-trending dati. Sa college, dito niya pinili maglaro para sa Gonzaga. Kahit merong 30 teams ang gustong kumuha sa kanya, inisnab niya mga teams gaya ng North Carolina, Kentucky at Duke. Si Jalen Suggs kasi naglaro sa Gonzaga. Mas matanda kasi si Suggs kumpara kay Holmgren. Ang comparison pa ni Holmgren noon pagpasok ng college, kasing tangkad ni Embiid na may timbang ni Steph.
Kaya rin siguro minsan maangas itong si Holmgren kapag sa interview dahil since bata pa siya, laging pinapansin yung katawan niya. Kahit nga yung coach na una niyang pinaglaruan dati. Kahit yung mga fans dati bago siya sumikat sa mga tournament, hindi makapaniwalang player siya ng isang team. Yung mga analyst at scout, iba-ibang negative ang sinasabi tungkol sa kanya. Ang sinabi pa ng mga analyst noon, parang papel sa nipis ng katawan itong si Holmgren na kapag nadakdakan siya ng mala Shaquille O'Neal na sentro, baka magiba yung kaha niya. Doon naman pumasok yung Kevin Durant comparison dahil si KD noon 6'9 or 6'10 ang height na almost same skills ni Holmgren. Pero mas magaan kasi si Holmgren ng 25 pounds kumpara kay KD noon. Ang kaparehong player noon ni Holmgren sa NBA ay si Pokusevski ng Thunder. Same frame, same weight. Hindi pa noon ganun ka-productive si Pokusevski sa OKC. Sa Gonzaga naman, nag-average si Holmgren ng 14 points, 9 rebounds, almost 2 assists, pero yung 3.7 blocks per game ang gumulat sa mga analyst na nagsabing masyadong magaan si Holmgren, pero yung defense niya andun. Napili noon si Holmgren bilang number 2 overall noong 2022 NBA draft. Ang sinabi niya kasi noon, OKC talaga ang team na gusto niyang puntahan, hindi yung Orlando Magic na ang pinili si Paolo Banchero. Pero prior doon, gusto talaga niya maging number 1 pick at mapunta sa Orlando dahil andun pa rin si Jalen Suggs. Kasi nga matagal silang naging magka-teammate. Isang tournament sa preseason, na-injured pa noon itong si Holmgren. Hindi siya nakalaro ng buong season ng 2023. Sa rookie season naman niya ngayon 2024, may average siyang 16.7 rebounds at nasa 1 assist per game. Meron pa siyang 2.3 blocks per game. Sa early part ng season, meron pa siya ng 50 and 50% sa court. Meron siya ngayong 53% mula sa field at 37% sa 3-point area. Meron na siyang 121 3-point shot so far na may total si Holmgren din na 122 blocks. Dahil ang OKC ay nakapasok agad sa playoffs, since maglaro nga itong si Holmgren, nakasama pa sila sa top 3, naging isa sa most impactful player siya ngayon. Yung sinabi dati ni Draymond Green sa isang interview, kapag si Wembanyama lalong nag-improve, magiging problema siya ng iba mga team sa NBA. Ang sinabi kasi ni Green, bahala ng iba doon mamroblema dahil retire na naman siya sa panahon na yon. Dito naman papasok si Holmgren dahil yung record ng mga first overall pick ng San Antonio tulad ni David Robinson at Tim Duncan, silang dalawa ni Wemby yung nakakagawa. Si Holmgren ang unang player na merong 150 blocks, 150 assists at 103 point shot. Yung record na yon ay since February 2024. Hinabol yon ni Wembanyama na ngayon naman merong 115 3 point shot, 248 assists at 235 blocks. At siya din ang unang player na nakagawa nun. So ang magiging matagal na magkaribal sa NBA si Holmgren at si Wembanyama. Pareho pa silang nasa West ngayon. Pero dahil si Holmgren ay second overall pick, maaalis ba siya sa mga player na tinamaan ng sumpa? Since 2000, 7 players lang ang naging all-star na second overall pick. Yung iba doon since 2020 nagkaroon pa ng injury at yung iba tinawag ng bust.